na nagtuloy-tuloy ako kay Lord, dun sinabi ni Lord na itigil ko na rin yung pagsasayaw ko. Sobrang hirap para sa akin kasi feeling ko yun na lang yung kaya kong trabaho. Feeling ko yun lang ang kaya kong gawin, nasusweldo ako na ganun kalaki. Ang hirap kasi nakasanayan ko na yung gawin, araw-araw yun yung ginagawa ko. At saka, parang saan ako pupunta after kung bitawan to? Kasi sinasabi, malinaw na sinasabi ni Lord na ayaw na niya doon. Nahihirapan ako. Iyak ako ng iyak kay Lord. Kasi parang ayaw ko pang bitawan yung sex bomb. Pero dumating yung time na nanonood ako ng TV noon. Tapos, napapanood ko sila, sex bomb. Tapos, parang nahuli ako sa sarili kong salita na nag-react ako sa pinanood ko. Sabi ko, ano ba yan? Bakit kami na ginagawa nila? Gumanan ako, sabi ko, tapos nagulat din ako sa sarili ko, ba't sinasabi ko yun? Eh ako din mismo, ginagawa ko yun. So doon ko na-realize na hindi pala talaga pleasing kay God yung mga sayaw namin. Kumakalat ngayon sa social media ang lumang testimony video ni sex bomb Izzy Trazona sa Novaliches Christian Fellowship Church noon pang August 2012, kung saan nagsasabing si Lord ang nagparesign sa kanya sa sex bomb group. Sa kabila ito ng kaliwat kanang pambabash ngayon sa kanyang mister na si Alvin Aragon na sinasabing kinokontrol niya ang misis na si Izzy sa issue ng sex bomb. Panoorin ang video. At saka, meron din po akong hosting. Ang dami pong binigay sa akin ni Lord na kapalit nung binitawan ko po na pagiging sex mom. Tsaka sobrang ang gaan-gaan po ng loob ko noon na ang dami nagtatanong, bakit? Talagang sobrang takang-taka sila na bakit isikat na sikat kayo? Bakit pagkit nakilala mo na si Lord gagamitin mo nga yung talent na binigay sa kanya, bakit ko umalis dyan? Ganun talagang, pati yung mga kapitbahay namin nagre-reklamo, bakit umalis? Nagre-reklamo sa nanay ko, bakit umalis yung anak mo? Ano ba na, sinayang mo yung karir niya, sinayang niya, yung perang kikitain, yung ganyan-ganyan. Ang dami pong nagre-reklamo, pero nakikita naman nila na meron pong joy sa akin, na nagtataka sila na bakit kahit wala naman siya ngayon sa sex bomb, meron pa rin siyang smile, may joy. I know na si Lord yun. Si Lord po yung nagpapakita sa kanila nun. Ayun po, nagtuloy-tuloy po ako kay God, binitawan ko na po yun, naging member po ako ng worship team sa Victory Ortigas. Tapos, meron po akong pinagpipray na tao. Yung taong yun, talagang Lord, gusto mo itong mga asawa? Sabi ko kaya kay Lord, ayun, sabi ko, gusto ko itong mga asawa, pero hindi pa ako pwede mag-asawa. So, may bumabalik po yung ex-husband ko, bumabalik po siya sa akin. Ngayon, sinisik ko po si God, Lord, bumabalik siya. Kailangan ko na siyang balikan kasi para mabuo yung family, kasi gusto mo buo yung family. Yun po. Pero malinaw na sinasabi sa akin ni Lord na no, hindi siya, meron akong plano para sa'yo. Sabi niya na kung hindi mo kapareha o hindi kayo pareha ng paniniwala, mahirap po talaga na magsama. So, maraming malinaw na sinabi sa akin si God na no. Kasi marami ko rin siyang beses na kinukulit kasi gusto ko pong mabuo ang pamilya ko. Tuwing may nakikita po akong family na buo, sabi ko, Lord, gusto ko ng ganyan.
gusto ko po ng buong pamilya. So, hanggang sa 1 year, 2 years, ang dumaan, pray ako ng pray. Lord, gusto ko po talagang magkaroon ng buong pamilya. At meron akong pinapipray talaga na tao na ito nga, Lord, hindi ng ganyan. 2 years nakaraan, sabi ko, ayoko na nga, Lord. Ayoko na doon sa tao ngayon. Lord, kung sino na lang yung will mo para sa akin, yun ang gusto ko. Yung sinabi ko kay God. So, dumating ang January 2011, natapos po yung annulment ko. So, tuwa ako. Talagang binalita ako sa leader ko sa church, binalita ko siya. I know that this is not accident na kasama niya yung pinag-pray kong tao. Kasama ng leader ko sa church. So, sabi niya, ay, grabe ka. Nag-react siya, sabi niya, kasama niya yung leader ko sa church. Tapos, binalita niya yun doon sa pinag-pray kong tao. Sabi niya, natapos na yung annulment ng PIC. Pero ako, wala po talaga akong balak na sabihin doon sa lalaking yun na natapos na po yung annulment ko. Kasi binitawan ko na nga po siya kay Lord. Sabi ko, ayoko na sa kanya. Kung sino na lang din bugal para sa akin, yun ang gusto ko. So, kinabukasan, may tumawag sa akin. Ayun na. Tumawag na. Tumawag na siya. Nung tumawag siya, sabi niya, pwede ba siya maligaw? Ano, tapos, ako naman, syempre, gusto ko, pero habang nakikinig ako sa cellphone, Lord, ano ba gagawin ko dito? Sabi ko, sige, maligaw ka. Ganyan. So, pinabukasan, pumunta kami sa 700 Club kasi meron ako tong shoot. Meron akong interview doon. So, sinamahan niya ako doon sa 700 Club. Tapos hanggang sa yun, naranasan ko po ang ligawan ng tama, ng maayos, na ganito po pala maligaw ang lalaking may Jesus Christ sa buhay niya. Kasi naranasan ko po yung ligaw ng iba eh. Iba talaga eh. Ibang-iba po sa ligaw ng merong relasyon kay Lord. Kaya mga girls, alam nyo na, kapag kapag may lumalapit na hindi mahal si Lord, no. Tama, pastor. Yun. So, naranasan ko, inaranas sa akin ni Lord, yung hindi ko naranasan dati na maligawan ng ganun. Ang sarap pala maging girl. Ang sarap pala. Ang sarap pala ng nire-respeto ng lalaki. Tama, di ba? Tama. Kaya kapag girls, talaga may reminder. Kaya girls, kapag hindi kayo nire-respeto, ay, sorry kayo siya. Huwag kayong God's princess ako. Yan, ha? Yun. So, yes, glory to God. Yun. Niligawan ako, naranasan ko din na masabihan na, will you marry me? Oh, dati hindi ko naranasan yun, pero pinaranas sa akin ni Lord. Na ngayon, kilala ko na siya, meron na akong relationship kay God. Yung mga hindi ko naranasan dati, pinaranas niya sa akin. Sinasabi niya na, anak, ito yung tama. Ito yung tamang pagtrato sa babae. So, naranasan ko yung grabe, Lord, ang sarap pala yung babae. Ang sarap pala ng pinupursue. Ganyan. So, tinanong niya na ako noon na, pwede na ba tayo maging exclusive? Sabi niya. Sa totoo lang po, gusto ko na pong sabihin na, oo, gusto ko na. Pero, wala pang sinasabi si Lord sa akin. Wala pang sinasabi. So, pagkaharap kami, sabi ko, pero sa isip ko, nag-pray po ako. Lord, sagutin ko na ba ito? Sagutin ko na ba ito? Pero parang wala naman sinasabi sa akin si Lord na sagutin ko na yan. So, sabi ko sa kanya,
pray ko muna. Sabi ko sa kanya. So, humingi ako ng counsel sa iba kong Christian friends. So, ano gagawin ko? Nanghingi ako ng advice sa leader. Sinig ko si God. Sabi niya sa akin, sa Bible, na ito yung calling ko. So, malinaw na sinabi ni Lord. Pero ako, may takot pa rin ako kasi ayoko nang mangyari sa akin yung nangyari sa akin before. So, gusto ko talaga na isik yung ano na ba talaga yung will ni Lord for me. Kasi ayoko nang kumaliwa at kumanan pa. So, yun. Hanggang sa dumating yung araw na nag-decide na ako na sasagutin ko na siya. Nung gabing yun, CR ako ng CR, pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, nasasagutin ko na siya. Pray ako ng pray, tinext ko na naman yung leader ko. Sabi niya, ang kulit mo talaga, no? Pero okay yan, mas maganda nga yan na pray ka ng pray, sabi niya sa akin. So, pray ako ng pray, ito na Lord, sasagutin ko na siya. So, magkaharap na kami, kinakabahan ako. Sabi ko, mahal mo ba si God? Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi. Yung pala, ang rinig niya, mahal niya ba daw yung ex niya, Kat? Akala niya, Kat. Kaya sabi niya, hindi. So, God? Oo, mahal ko si God. Tapos sabi ko, mahal mo ako? Hindi, sabi niya. Tapos sabi niya, oo, mahal kita ay. Tapos sabi niya, may sabihin ka ba ba? Sabi ko, pumapayag na ako maging girlfriend mo. Tapos yun, naging mag-girlfriend na kami hanggang sa nag-holding hands na kami. Pero makalipas ng ilang araw, tumawag siya sa akin. Sabi niya, IZ, binabawi ko na yung holding hands natin. Sabi niya, wag muna tayo mag-holding hands hanggang hindi tayo kinakasal. Kasi para maprotektahan kita at maprotektahan ko rin yung sarili ko. So, hindi kami nag-holding hands. Kahit na gusto ko may holding hands talagang ganyan, pero hindi kami nag-holding hands hanggang sa kinasal kami. Tapos, yun din, nag-propose siya, hanggang sa nag-prepare na kami, kinasal kami, at dun niya lang ako na-kiss nung sinabi ng pastor na, you may kiss the bride. Nakakatuwa si Lord na naranasan ko lahat ng mga hindi ko naranasan dati. Talagang kapag nakay Lord yung buhay mo, talagang nasa tamang daan ka. Hindi ka pababayaan ni Lord. Although mahirap, ako nahirapan akong maghintay. Sabi ko kasi gusto ko na magkapamilya, naghintay. Pero ang kapalit naman ni Lord, glorious talaga, glorious wedding. At yun nga si Mr. Alvin Aragon po yung napangasawa ko. Ikaw pala yun! Napangasawa ko at grabe, nakakatuwa po na meron ka pong asawang may takot kay God. Ayun po. Thank you po.